Magandang umaga po sa lahat. Ang mensa ngayon ay magpatuloy mula sa pagtatapos ng misyonero ni Jesus sa lupa, ang nakatungo sa kung anong nangyari sa mga disipulo, ang mga tagasunod ni Jesus. Bago umayat sa langit si Jesus sa harap ng mga disipulo, sinabihan sila ng manatili sa Jerusalem hanggang sa matanggap nila ang Banal na Espiritu Santo mula sa Diyos. Ang mga disipulo at mga tagasunod ay naiwan dahil sila ay pinakunan na pagpataylin sila ng Banal na Espiritu ng Diyos. Pagkatapos umalis si Jesus patungo sa langit, ang grupo na may 120 tao ay nagtakbo at manalangin ng makasamba sa isang lugar. Nang dumating na araw na Pentecostes, sila ay patuloy na nanalangin dahil sila ay umaasa na dumating sa Banal na Espiritu na siyang utos ni Jesus. Bilang narinig ang utong mula sa langit na animo hagutot ng malakas na hangin at napuno dito ang bahay na kinarohonan nila. Sa mga sandaling iyan, ang Banal na Espiritu ay tumating at nagsimula manatili sa kanila at sila ay naging isang bagong nilalang. Sa mga sandaling na iyan, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tatatag ang simbahan sa mundo. Sa pinagmulan ng Banal na Espiritu sa mga naniniwala sa araw ng Pentecostas ay isang kakaibang pangyayari tulad ng lamang ng namatay si Jesus sa krus para sa katapawaran ng sangkatuwaran. Ang Banal na Espiritu ay binigay para sa mga naniniwala na siyang nagtatapat mula sa kaniyang bibig na si Jesus ang aking tagapagligtas. Ang Banal na Espiritu ay galing sa Diyos para sa mga tao naniniwala at tumatanggap kay Jesus para sa kasiguraduhan ng kanilang pananampalataya. Sinasabi sa Gawa chapter 2 verse 1, nang sumapit ang araw ng Pentecostas, ang Banal na Espiritu ay dumating sa mga miyembro ng simbahan sa Jerusalem. Basahin natin sama-samang Gawa chapter 2 verse 4, 1, 2. At silang lahat ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang wikas ayon sa ibigay ng Espiritu sa kanila ng kanyang sambahin. Amen. Sa araw ng Pentecostes, ang simbahan ni Jesus ay napuho at natatag mula sa Banal na Espiritu. Ang kapistahan ng Pentecostes ay isang sa mga 3 piyesta sa Israel na lahat ng lalaki ay kailangan humalat sa Diyos sa templo ng Jerusalem upang ipagdiwang ang biyaya ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 34 verse 23, basahin natin sama-sama. 1, 2. 3 beses sa isang tao pupunta ang kakainan ninyo sa mga piyesta ito sa pagsamba sa Panginoon Diyos, ang Diyos ng Israel. Amen. Ang una piyesta ay ang piyesta na tinapay na walang lebatro. Ito ay nagsimula kasabay ng pawiska. Ito ay ginap upang ipagdiwang ang paglaya ng mga Israel mula sa Egypto. Sa loob ng 7 araw, ang mga Israelita ay kailangan
kumain ng tinapay na walang lebaturo upang alalahanin ang araw na kaligtasan ng Israelita sa Ehipto. Ang mga Israelita ay pumatay ng isang tao tupa upang ang dugo dito ay ipahid sa gilid at tahas ng mga pintuan ng buhay para sa angel ay lalapasan ang bahay nila dahil sa marka gamit ang dugo ng tupa. Subalit, ang lahat ng pangyari na lalaki sa lahat ng bahay sa Ehipto ay namatay bilang parusa ng Diyos sa mga Ehipto. Sa mga Israelita ay umalis sa Ehipto at tumungo sa lupa pangako pagkatapos mangyari kapistahan. Ito ang pasimula ng piyesta at lahat ng lalaki sa Israel ay gaganapin ang piyesta ng tinapay na walang lebertura sa loob ng pinto araw upang alalayin ang piyesta. Ayon sa Marcos chapter 14 verse 12, basahin natin sa mga 1, 2. Unang araw ng piyesta ng tinapay na walang pampalasa, araw ng pagkahanin na kurbente, tinanong si Jesus na kamatay mga alagad, saan po ninyo nais manghambal kami ng punan pagpaska. Pagkatapos kainan ng Paskwa ni Jesus, siya ay inaresto ng mga sundalo at siya ay namatay sa krus bilang tupa para sa Paskwa. Ang ikalawa, piyesta ay ang piyesta ng mga Sanlinggo. Ang mga unang bunga ng pagani ayon sa Ehipto, Exodus chapter 34 verse 22, sa madaling salita, ang piyesta ng Sanlinggo ay Pentecostes. Dahil ang mga unang bunga na natanim ng Israelita ay kailangan nilang dalhin sa Diyos simula sa araw ng unang bunga, magbibilang sila ng 50 araw at sila ay tutumugo sa templo sa Jerusalem upang magbigay papasalamat sa Diyos para sa bigay ng kanilang mga panganim. Ito ang araw ng Pentecostes. Sinasabi sa Gawa chapter 2 verse 1, pagdating ng araw ng piyesta na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng pananampalataya sa Jerusalem, kaya natatag ang unang simbahan. Sinasabi sa Gawa chapter 2 verse 1, ng panahon ding iyan, may mga deputong Hudyos noong sa Jerusalem na nangmula sa bawat bansa sa buong mundo. Tinatawag sila diasporas, na ibig sabihin ay mga kumarap na Hudyo sa ibang-ibang bansa. Sila ay pumunta at nanatili sa Jerusalem upang alalahanin ang piyesta ng Sanlinggo mula sa ibang-ibang bansa. Sila ay galing sa, basahin natin sama-sama, chapter 2, verse 9, 10. Okay, 1, 2, 3. Tayo'y magtaga-piyesta, Media, Elam, Judeo at Kapadokia, Pontia at Asya, pero para sa aking taga-Libya at pamilya, Ehipto at sa mga bahay ng libro na malapit na panya ng ito. Ang mga nangmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nalilika sa pamanampalataya Judeo. Amen. Konting mahirap. Sa pagdating ng banal na Espiritu, sa mga disipulo at mga pananampalataya ng mga simbahan noong sa Jerusalem, sinasabi sa Biblia na sila ay napuno ng pananampalataya at kasiguraduhan na si Jesus ay ang nag-iisang tahan
patungo sa bahay na wala hanggang. Sila ay tumayo at nagsimulang magpahayag ng salita ng Diyos at saksi sa lahat ng sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen po ba? Amen. Sabi sa Gawa chapter 2 verse 41, kaya't ang mga naniniwala sa ipinanganak nila ay nagpabautismo at nagtadang ang mga alagad ng may 3,000 katao noong araw na iyan. Sumakatuwid sila ang unang bunga ng simbahan sa araw na Pentecostes. Pagkatapos, maniwala ng mga debutong Hudyos kay Jesus, sila ay pumaling na sa kanilang tahanan. Ito ang paniwala ng mga simbahan ng mga Hendel sa ibang-ibang deko ng mundo. Noong si Pablo, Barnabas at ang kanilang grupo ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa Asia at Greece. Sa pagtati ng banal na Espiritu at pagpuspos sa mga disipulo at miyembro ng simbahan sa Jerusalem, lahat sila ay pumayo at nagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Jesus. Habang pinapahayag ni Simon Pedro ang salita ng Diyos sa mga tao, sinabi niya ang ilang sa mga bersikulo mula sa aklat ng Joel sa Lumang Tipan. Basahin natin sama-sama ang Gawa chapter 2, 70-80, 1, 2, 3. Ito ang gagawin ko sa aming huling araw. Sabi ng Diyos, ibuhos mo ko ang aking espiritu sa ng tao. Ipahahayag ng iyong mga anak na lalaki apalang aking mensahe. Ang iyong mga kakapatan lalaki ay malakakita ng mga niya. At ang iyong matandang lalaki ay magkaroon ng mga mani. Sa panahon niyan, ibuhos mo po rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Amen. Sinabi ni Pedro na ang pangako ng Diyos ay natupad. Dahil sila ay napuspos ng banal na Espiritu. Sila din ay nagpatuloy sabihin na ang nalapit na araw ng paghuhukom na siya Propeta Joel. Bago dumating ng araw na paghuhukom ng Diyos, mayroon matilim, paghihirap at mga sagunan tulad ng alangaw araw ng digmaan, palita tungkol sa lindol at pagkarat ng salot. Subalit, sinasabi ni Pedro sa Gawa chapter 2 verse 21, basahin natin sama-sama, 1, 2. At sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay malililas. Amen po ba? Amen. Hinimok sila na maniwala sa lalo madaling panahon kung gusto nila makaalis sa madaling pagsubok at upang maligtas sa paghukom ng Diyos. Ngayon, ang panahon upang maliligtas. Amen po ba? Amen. Hindi natin alam kung kailangan ang ating huling araw. Ngayon, ang araw na muli tayo'y pinibigay ng pagkakataon ng Diyos upang maranasan natin ang biyaya ng habag niya. Tayo ay buhay ngayon. Ngunit, hindi natin alam kung huli araw na natin bukas. Ang araw ng bukas ay hindi para sa atin. Dahil, sinasabi sa Biblia ng binibigyan lamang tayo ng araw ngayon. At ang araw ng bukas ay para sa
Diyos. Nakita ko ang proseso ng living ng mga bata mag-aralang Pangasinan. Ang mga kabataan ba ay mamatay ng huli kaysa sa mga matanda? Hindi. Ang mga taong malulusok pa ay huling na namatay? Hindi. Kahit na ang marusok na tao ay namatay bilang isang araw. Lahat tayo ay hindi alam kung kailan tayo mamamatay. Kahit ngayon, maraming tao ang kamatayan sa buong mundo dahil sa COVID-19. At maraming tao ang namamatay sa maraming na war. Maraming tao din ang namatay biglang sa mga aksidente. Paano ninyo makahanda para sa kamatayan? Natatakot pa ninyo mamatay? Ang dahilan kung bakit natatakot kaming namatay ay dahil hindi tayo handa. Ang taging oras lamang na makahanda tayo para sa kamatayan ay habang buhay tayo. Walang tayo magagawa pagkatapos mamatay. Lahat ay namatay minsan. Ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng buhay na wala hanggang paghukom. Ang buhay sa mundong ito ay oras upang maghanda para sa buhay na wala hanggang. Ang tinitirahan natin ngayon ay ang biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin upang maghanda para sa buhay na wala hanggang. Amen po ba? Amen. Kaya, sino ang isa ng nangako na bibigay tayo ng buhay na wala hanggang? Tama, si Jesus Kristo lamang. Ikaw ba ay naniwala na kay Jesus bilang yan tagapagligtas? Amen? Sinusunod mo ba ang salita at utos ng Diyos? Amen. Ikaw ba ay nananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita? Amen. Kung ang sagot ninyo ay hindi o hindi pa, ikaw ay hindi pa handa sa buhay na wala hanggang. Pinibigyan tayo ng buhay dito sa lupa upang maghanda para sa buhay na wala hanggang. Amen? Amen. Huwag magpaliban pa. Sinasabi na Diyos sa 2 Corinto chapter 6 verse 2, basahin natin sa mga 1, 2. Sa kakulangan panahon ay pinagyan kita. Sa araw ng pagligas, ngayon na ang panahon. Ito ang araw ng pagliligtas. Amen. Ito na ang araw na pagliligtas. Amen? Amen.